Sa punto po ito, kausapin natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa inihain niyang libel complaint laban kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Congressman Leviste. Magandang umaga po, sir. Opo. Ano po nagtulak sa kampo nyo na magsampa Magandang umaga po, sir. Opo. Madinig niyo po ba ako? Opo, yan. Dinig po namin. Medyo lang may delay lang po tayo ng konti. Ano po nagtulak sa inyo na magsampa ng multi-million libel complaint laban kay Yusek Claire Castro? Unang-una po, nais ko lang linawin na hindi ko po kaaway ang administrasyon at ayaw ko din pong masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil may mga hindi totoong pahayag na nagmula sa kanya at dahil dito may kaso na maglilinaw na hindi totoo ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Hindi ko po kinakasuhan siya ng kriminal kahit na sabi ng aking abogado, mananalo kami dito, ayaw ko pong makulong si Yusek Claire Castro. Nais ko lang linawin na hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Ano po dun sa mga sinasabi yung nabanggit ni Yusek Claire Castro na libelous ang pinakamatindi para sa inyo? Sinabi niya po na binigyan ako ng prangkisa na binenta ko at wala po akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa. Ang kumpanya naman po na may prangkisa ay hindi ko binenta. Kaya black and white lang po at naniniwala po ako at ang aking abogado na mananalo po kami sa kasong ito. At sana pagkatapos nito, hindi na po magpapakalat ng fake news si Yusek Claire Castro. Komplikado po at medyo patong-patong yung mga issue rito. Pero may iba pa bang personalidad kayong balak kasuhan? Si Ombudsman Remulla po ba unang nagbanggit tungkol sa issue sa kumpanya nito? Iginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang kinakasuhan ko po ay si Yusek Claire Castro. Pero ano pong reaksyon nyo dun sa pag-iimbestiga? At dagdag ko din po, sir, na si Yusek Claire Castro kasi ay baka may 15 vlogs na tungkol sa akin. Mula nung Disyembre, nung sinabi ko po na meron akong mga Cabral files. At nakakapagtaka po bakit sa daming mga issue sa ating bansa, ako po ang may pinakamaraming mga vlogs mula sa kanya sa nakaraang buwan. Kaya siguro makikita din ng ating mga kababayan na ang adhikain ng iba ay ilihis ang usapan at sana maiintindihan niya na nararapat lang na siya ang kasuhan ko dahil siya po ang may baka 15 na episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Bago po itong pagsampa ng kaso, may effort po ba para kausapin nyo itong si Yusek Claire Castro? Back and forth po kami nagsasagutan po sa media nung Disyembre pa kasi nung unang sinabi niya na hindi totoo ang aking files, tapos sinabi ko na totoo ito at pinatunayan nga po ng DPWH na totoo ang aking mga Cabral files. Ang sinabi naman niya, hindi ito authorized. Sinabi ko po, ito po ay authorized at may mga CCTV footage naman po tungkol sa aking maayos na pag-uusap kasama ni Yusek Cabral. Napakadami na pong mga back and forth kami ni Yusek Claire Castro over the past month and I think it also shows a pattern of malicious statements coming from her in an attempt to discredit me. At ayon po sa advice sa akin ng aking abogado, ito po ay nagbubuo ng kompletong picture para sa libel case kay Yusek Claire Castro. So sa publiko po kayo nagsasagutan. Ano po reaksyon nyo dun sa nirefer ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at DOJ yung tungkol sa solar power firm po ninyo? Handa po ba ang inyong kampo sakaling sampahan kayo ng reklamo tungkol po dito? Opo, sana makikita po ng ating mga kababayan na sinasagot ko po ang lahat ng mga alegasyon na ibinabato sa akin sa tamang forum. Kaya ngayon, kinakasuhan ko po si Yusek Claire Castro tungkol sa kanyang mga fake news at may iba pang mga fake news, pwede natin din po kasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero tungkol po sa specific na alegasyon na nabanggit nyo, ako po ay hindi na actively involved sa aking solar business. Ako po ay nagbenta ng shares. Hindi ko po kinokontrol ang aking dating solar business at kung may komunikasyon man ang aking dating kumpanya sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko nga po natatanggap ang ibang mga komunikasyon na ito. Kaya lilinawin ko lang po na bago ako pumasok sa politika, naisip ko na mas maganda na hindi na po ako
involved sa day-to-day operations ng aking solar power business. Oho. Kaugnay doon sa sinabi nyo hindi kayo involved sa day-to-day operations, ilang beses na po kayo sinulatan ng DOE para magpaliwanag, pero hindi raw po kayo tumutugon. Totoo po ba ito? Hindi po ako kasi yung nakakatanggap ng lahat ng mga sulat dahil hindi na nga ako ang involved. Para malinaw po, iba-iba po kasi yung mga kumpanya na pinag-uusapan at doon din po nakikita na naghahanap lang ng kung ano-anong masabi ang ibang mga kritiko. Kasi nung una sinabi, yung kumpanya kong binenta ang may prangkisa, tapos kinorekta ng ibang kumpanya na hindi naman yun yung may prangkisa. Pangalawa, sinabi na may multa, pero nilinaw ko po sa inyong estasyon din kaninang umaga na sa aking pagkakaalam, yung itinutukoy nila na may multa ay yung kumpanyang binenta ko na. Hindi na po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang may multa na nababanggit sa media. Kaya kung may mga aligasyon, tunay na hindi ko pong ipaliwanag ang buong aligasyon dahil hindi ko po natatanggap ang mga sulat kasi hindi po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang binenta ko na. Okay. Sabi rin po ni Ombudsman Remulla, kung hindi mo nga naibenta yung isang kumpanya pero gagawa ka naman ng subsidiary, baka naman pinaiikutan nyo lang daw po yung batas. Ginagalang ko po si Ombudsman Remulla kaya ayaw ko pong direktang sagutin ang kanyang mga pahayag. Pero ang sinasabi ko lang ay yung binenta kong kumpanya ay walang kaugnayan sa kumpanyang may prangkisa. Kung may kaugnayan sila, baka may substance ang statement na ang pagbenta ko ng isang kumpanya ay labag sa prangkisa ng nanatiling kumpanya. Pero walang kaugnayan po ang binenta kong kumpanya. Kasi yung binenta kong kumpanya ay solar power plant company sa Nueva Ecija at Bulacan primarily. In fact, mahigit 10,000 ng ating mga kababayan ay sa ngayon employed ng solar power company nito based in Nueva Ecija at si Pangulong Bongbong Marcos po mismo ang nag-guest of honor sa groundbreaking nito noong November 2024. Ako po ay nagpapasalamat sa administrasyon at sa DOE sa kanilang suporta sa aking kumpanya na binenta ko sa Meralco at sana po lilinawin din natin na hindi totoo ang sinabi na wala akong na-deliver, 2% lang sa target ang na-deliver ko dahil yung kumpanyang binenta ko ay nagdala ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon po ay nag-employ nga ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Yung Solar Philippines po ang pinagbumulta ng DOE. Ano pong estado na ito ngayon? Iba-iba nga po kasi ang mga kumpanyang itinutukoy. Ang Solar Philippines yung mother company at may shares pa siya na minority sa SP New Energy Corporation based sa Nueva Ecija. Tapos yung ibang mga subsidiaries po, may mga sulat din natatanggap pero sa mga mas maliit na halaga, hindi po yung itinutukoy na 24B. Pero sa totoo lang po sir, araw-araw po kasi may bago kaming mga nababalitaan at minsan mas nauuna natin pong nababalita ito sa media kaysa sa mga direktang komunikasyon o sulat. At sana makikita po ng ating mga kababayan na gumagawa lang na lang po ng kahit anong isyung mahanap, kahit po base sa maling impormasyon ang iba at ito po ay para malihis ang usapan mula sa aking binunyag ng mga files sa DPWH na nagpapatunay ng systematic corruption sa mga proyekto. Pero ang punto ko po ngayong araw ay patunayan na mali ang impormasyon na binenta ko ang prangkisang ito at lahat ng ibang mga impormasyon na mali ay iko-correcta ko din po pag may pagkakataon po ako na mag-correcta ng maling impormasyon. Nabanggit nyo nga po maraming kumpanya yung involved dito. Yung kumpanya namang solar para sa bayan, ano pong estado ng kumpanyang yan? At ito po ba yung may prangkisa? Yun po yung ibinigay ng prangkisa at nag-stop po siya ng operations sa 2022 at pagkatapos ng 2 taon ng walang operasyon, ang prangkisa po ay ipso facto revoked. At meron din pong batas na ipinasa sa 2022 na nagsasabi na wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisa ng kumpanyang ito. Kaya ang DOE po ay may alam din tungkol sa estado ng polisiya dito, wala ng
saysay o bisa. Ayon po sa mga batas na ito, ang prangkisa ng solar para sa bayan. At lilinawin ko lang po, wala po akong nakuha na kahit piso mula sa gobyerno. Ito pong lahat ay pribadong negosyo at ang aking pakay po ay mapababa nga din ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. At sa tingin ko, ito po ay mangyayari sa paraan na gawin nating mas business-friendly ang ating bansa at huwag gipitin para sa mga political reasons ang mga negosyante para hindi matakot ang mga mamumuhunan para sa mga bagong mga power plants. Nabanggit nga po ninyo, wala na kayo sa day-to-day operation ng mga kumpanyang ito. Pero nakaugnay pa rin po kasi yung pangalan nyo. May ginawa ba kayong hakbang sa mga kumpanya nyo para tugunan yung mga natuklasan ng DOE at matiyak yung pagsunod sa mga regulasyon? Iba po kasi sir yung shareholder at officer. Ako po ay hindi na management ng kumpanya. Ako po ay may shares pa pero hindi na po management ng itinutukoy na kumpanya na may malaking nabanggit na multa. So masasabi niyo po ba na yung mga pangyayaring yun ay konektado lahat sa Cabral Files? O kung ano man ang future plans ninyo in politics? Kaya ko po hinafocus ang ating kaso ngayong araw kay Yusek Claire Castro dahil siya po ay may mahigit siguro na ngayon 15 vlog episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. At sana dahil sa kasong ito, makikita na ng publiko na mali ang kanyang mga pinapakalat na impormasyon. Pero ang sagot ko po sa inyong tanong ay, I believe, ang bagong issue na ibinabato sa akin ay dahil humahanap nga po ng mga issues para tumahimik po ako tungkol sa korupsyon sa DPWH. At ang pwede ko pong dagdagan sa inyong show for the first time ay ang Cabral Files o ang mga nabanggit ko ng mga files na hawak ko ay maliit na porsyento lamang ng kabuuan ng files na hawak ko. At ang isang dahilan din siguro na nais ng iba na ma-discredit ako o patahimikin ako, at noong September pa sinasabihan ako, nagagawan ako ng mga kaso kung magsasalita ako tungkol sa mga files na hawak ko, ay sa kadahilanan nga na takot ang ibang mga tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Pero kahit ano po ang gagawin nila sa aking mga issue, hindi po nila ako mapapatahimik at lalong makikita ng tao na may itinatago dahil nakita naman po nila na lahat ng mga atake sa akin ay politically motivated dahil lang inilabas ko po ang issue ng Cabral Files. Balikan lang po natin yung issue dun sa inyong mga kumpanya. And for the record, may controlling stake po ba kayo sa Solar Philippines o ano mga subsidiary? O kayo po yung beneficial owner? Opo, yung Solar Philippines po ay mother company. Tapos ako po yung controlling shareholder sa Solar Philippines Power Project Holdings. Pero yung itinutukoy ko, yung nabanggit na kumpanya na may malaking multa ay yung binenta ko. So hindi, pwede po per company ang sagot ko, pero yung itinutukoy na may malaking multa ay yung binenta ko. Hindi po ba ito conflict of interest pa rin? Ako po ay wala ng active involvement or new development sa aking kumpanya that I control. Ako po ay hindi din nagpa-participate sa mga usapan tungkol sa energy policy ng ating bansa, at maingat nga po ako na kahit hindi kailangan na mag-divest, binenta ko nga ang aking shares dahil nais ko pong iwasan ang conflict. Pero ang sagot ko po ay hindi po conflict kasi I'm not involved in the business and I am also not involved in discussions that pertain to the business. Matanong ko In na rin po Congress. yung reaction ninyo. Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa umiiyak daw kayo sa inyong ina? May payo ba sa inyo yung inyong ina? Actually, baka yung ina ko po yung umiyak, hindi po ako. Dahil palagi niya po akong pinapayuhan na hindi ko naman kailangan magsalita tungkol sa mga issues ng DPWH. At yung ikinalulungkot ko nga po ay maraming kumakausap sa aking ina na patahimikin ako. Pero ang dahilan na hinahangaan ko po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay dahil sa kanyang slogan na ang tama ipaglaban, ang mali labanan. At wala po siyang pinipili kahit sino po ang matamaan. At ito po ang mga prinsipyo kung bakit kahit na maraming mga nakikiusap sa aking ina na tumahimik ako, hindi po ako tumatahimik.
Mhm. At kaugnay po nito, nakausap niyo pa, kakausapin niyo po ba si Senator Lacson? Ako po ay nag-usap na kay Senator Ping Lacson last year, tapos nag-set po ako ng pangalawang meeting through his office, pero hindi po natuloy dahil may sunog sa Senado sa araw na yon. Pero we were supposed to meet sa New Year, and then nag-set na po ng Blue Ribbon Committee hearing, at nagpapasalamat po ako na may invitation ako to attend next Monday's Blue Ribbon Committee hearing. Bakit po emotional sa inyo itong isyong ito? Honestly, sir, nalulungkot ako na sa halip na investigahan natin ang mga tunay na issue sa DPWH, nililihis ang usapan ng ibang mga taong dapat nag-iimbestiga ng korupsyon. At honestly, sir, I can say na ngayon ko lang nakita ganong karaming mga masamang tao sa bansa natin. At yung mga tao na nagpapakalat ng maling impormasyon para pagtakpan ang mga ginagawa ng mga masasamang tao. Pero ito po ay dahilan din na hindi tayo dapat magpatinag, at lalo natin dapat ituloy ang ating paglaban para sa katotohanan dahil sa mga attempts ng mga masasamang tao na patahimikin tayo. Bibigyan din po namin kayo ng pagkakataon na sumagot kasi iniuugnay na rin yung mga isyong ito sa inyong political ties. May nag-uunay sa inyo sa mga Duterte. Ano pong masasabi nyo riyan? Actually, I think that's a reason to see that this is really political and not based on any valid issue. Because hindi naman po dapat kung sino yung kakampi mo ang dahilan kung ikaw po ay aawayin ng mga iba, di ba? Dapat kung may dapat na ipagmulta, yun yung dapat ipagmulta. Hindi yung porket maka-Duterte ka, ipagmulta ka, di ba po? Pero sa akin po, consistent po tayo sa ating advokasya laban sa korupsyon at transparency. At wala naman po tayong sinasabing masamang politiko na nagnakaw o nag-conclude ninuman. Well, hindi po tayong umaatake sa sinuman sa administrasyon. Ang sinasabi ko lang po ay dapat tayo ay pabor sa transparency. Maraming mga iba din sa administrasyon ay pabor sa transparency, at umaasa pa ako na magiging transparent tayo tungkol sa mga files sa DPWH. At in fact, pinapasalamatan ko ang Senado at Kongreso na nagpahayag na rin ang mga chairs ng respective committees na isusupina ang mga files ng DPWH, at sana isa sa publiko po ang mga files na ito para hindi na po manggaling sa akin. Ang Senado at Kongreso na lang po sana ang magsasapubliko ng mga files ng DPWH. Minabanggit po kayo may kumakausap sa inyong ina na nagpapatigil po sa inyo. Maaari niyo po bang mabanggit kung sino ang mga ito? In their official capacity ho ba ito o gobyerno ba ang kumakausap sa inyong ina? Napakarami po for their own personal sake, because ang listahan ay may maraming mga pangalan. At yung mga nasa listahan, syempre dahil hindi naman nila inilalabas ang kanilang mga project insertions, ayaw nilang lumabas ang listahang ito. Pero pati po gamit ng ibang mga offices of government, sinasabi sa aking ina na gagawa na ako ng mga kaso, kaya ang aking ina ay worried para sa akin dahil baka kung anong mangyayari sa akin. Sa totoo lang po, sir, pati po ang aking seguridad ay sinasabi sa akin na in danger. At kung ilalabas ko daw ang files, baka may lalong masamang mangyari sa akin. Pero ang sisiguraduhin ko po ay kahit may mangyari sa akin, lalabas ang mga files na ito, lalong lalabas lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. So ang sinasabi po ninyo may mechanism na kapag may nangyari sa inyo, yung hawak po ninyo ay maisa sa publiko? Opo, ang files po ay nasa mga USB, at lalabas po lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. Balikan lang po natin yung solar para sa bayan na may Ito po ay prangkisa. hindi lang tungkol sa mga files ni Yusek Cabral. Opo, balikan lang po natin very quickly yung solar para sa bayan na may prangkisa. Sabi niyo po revoked na, pero inireport niyo po ba ito sa gobyerno o sa Kongreso? Naging formal po ba ito? Actually, yung prangkisa nakalagay ipso facto revoked kung walang operasyon ng 2 taon. Nakalagay din na kailangan niya ng implementing rules and regulations. At hinintayan namin ang DOE na mag-issue ng implementing rules and regulations. Ayoko po mangsisi, pero nabanggit ko din po sa yung interview na
ako nga po ay nag-invest ng daan-daang milyon na sa mga power plant sa kumpanyang ito. Tapos dahil wala kaming permit, hindi kami nakapag-operate. Malaki po ang nalugi ko dito at I hope we showed good faith to do this business that will help people in underserved and unserved communities. At yung dahilan po na hindi namin natuloy ang mga proyekto ay dahil hindi po kami nabigyan ng mga permits to operate. At dahil nga gusto namin mag-comply sa batas, tinigil namin ang operasyon kasi wala po kaming permit. Kasunod po nito, meron din bagong batas na ipinasa ng Kongreso na naglagay ng provision na repealed o amended na ang mga previous na batas at effectively wala ng bisa ang naunang batas tungkol sa aking prangkisa dahil sa bagong batas na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE. So ano na pang susunod na hakbang ninyo, Congressman? Ako po ay tumutugon sa mga pahayag na inilalabas laban sa akin at kung may anuman pang mga lalabas, sasagutin ko po. Kung gusto ng iba na patahimikin ako, lalo lang pong umiingay ang mga issue kung palagi po nila akong binabato ng kung ano-anong may isip nila. At ang inaasahan ko po, kung manggaling man sa akin o sa iba, lalabas ang katotohanan tungkol sa budget ng DPWH. At ito naman po ay tinatalakay ng iba sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Nagdagdag na po ba kayo ng inyong seguridad at hihingi po ba kayo ng seguridad mula sa PNP, for example, dahil nabanggit nyo yung inyong seguridad ay questionable na? Ako po ay nagdagdag ng seguridad. At mabanggit nyo po ba kung saan galing yung mga banta? Mula sa maraming panig po at ang aking ina ang tinatawagan at kaya siya po ay yung mas worried po para sa akin. Ako naman po, wala akong asawa o anak at ako po ay nag-enjoy sa aking ginagawa. I feel very privileged to have this opportunity to expose widespread corruption in government at sana ito po ay makatulong dahil gusto naman po natin araw-araw may contribute po tayo para sa ating bansa and the more na ayaw ng iba na lumabas ang impormasyon na ito, the more that I believe na nakakatulong ang paglalabas natin ng impormasyong ito. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si Batangas Representative Leandro Liviste.